papaano bang ibabangga itong mga hindi niya idineklara na cash on hand at saka in bank doon sa kanyang mga salin for specific number of years doon sa sinabi ng AMLAC na merong 6.7 billion worth of bank transactions yung pinagsama, no? Yung mag-asawa Sara Duterte at saka Man Scarpio. Well, ang ano dyan is kung yan may natanggap kang cash, di ba? Di pupunta yan sa asset mo, no? Normally, either yung pagtanggap mo ng cash is dahil may income ka. So, dapat nandun yan sa income tax return mo, nagbayad ka ng income. O kaya, yung cash na tanggap mo is in replacement of another asset. So, may mababawas na asset, malilipat ngayon sa cash. Ngayon, kung binayaran mo, kung ginastos mo yung cash, diba, may replacement ulit po yan. No? So, kunyari, bumili ka ng kotse, di dapat mababawas yan sa cash at makikita mo may isang kotse lulutang dun sa asset mo, sa SALN. Kunyari, ginamit mo yung pangbayad ng utang, mababawasan ngayon yung cash mo, mababawasan rin yung isang liability account mo. So, dapat ganun ho yung balance nun SALN. Kung pagpasok dahil may income ka na nakuha o kaya may replacement asset. Kung lumabas, meron ka rin either replacement asset o may binawasan kang liability. Ngayon, pwede rin na meron kang ginastos, kumain kayo, nag-travel kayo, nag-hotel kayo, pero may amount lang ho yan na acceptable, no? Kasi hindi mo naman pwedeng kumain ng 1 billion peso na pagkain, di ba? Kung kinain mo 1 billion, di para ka ng ay krusada. So, yan yung kailangan yung evaluation ho nung SALN na yan. Saka, the other thing is, during that time, wala pa tayong pinapasa na AFASA law, di ba? Ngayon, meron tayong pinasang AFASA law na hindi mo pwedeng paggamit yung account mo for other people. Di ba? Kung may account ka, parang pinapass through mo lang sa account mo, tapos binibigay mo sa ibang tao. No? Dahil hindi naman sa'yo yan. Ngayon, may batas tayo, pag pinagamit mo yung account mo, nalaman na it's for fraudulent or criminal purpose, kasama ka, may liability ka rin. No? Pero this was passed in 2024 yata or 2023. Before that, wala pa ho yung batas na yan. Pero ito, no, sige, simplihan natin kasi ang kine-claim ng mga taga-suporta ng Vice President maliraw or exaggerated yung pagtingin doon sa bank transactions dahil pinagsama itong outflow at saka inflow doon sa mga bank accounts ng mag-asawa. Tapos ang ginamit na example ng kanyang abogado, si Attorney Michael Poa, kunwari 1,000 dineposit, tapos winidraw. Pag sinuma yon sa bank transactions, 2,000. Pero walang naiwan doon sa sa bank accounts. That's very, very simplistic no? Pero sa inyo po ba, ano ba yung tama at dapat na pagtingin dito sa bank transactions? Okay, kung yari ang presumption nyo is okay, pumasok ng 1,000, di ba? Para lumabas yung sabi ko nga, para lumabas yung 1,000, either, kasi kung 1,000, madali explain yan, kumain sila sa restaurant. No? Pero sabihin natin 1 billion, pumasok 1 billion. Para lumabas yan sa 1 billion, siguro dapat may binayaran ka. Kung may binayaran kang 1 billion, siguro naman either pambayad ng utang mo, di dapat nun sa liability mo bababa ng 1 billion. No? O kaya may binili kang bahay, so nawala yung 1 billion sa cash, pero marireplace yan ng real property. So dapat yun yung nakikita, hindi basta-basta yun lang yan nawawala. No? So, kunyari, 6 points, let us assume na sinabi niya na totoo na inaggregate ng AMLA, tinotal niya yung input, output, no? Yung inflow and outflow. So, siguro yung 6.7 divided by 2. So, 4.4 billion yan. So, di ba, pag dinivide mo by 2, 3.35 billion. So, dapat meron ka pa rin 3.35 billion na na-account for, no, na replacement asset. No? So, or
or na-replace na lessen na liability. No? So yun ho yung problema. No? Kailan i-explain nila. Hindi pwede, kung meron silang valid explanation, saan nyo ginastos yung 3 point something na yan, you have to evaluate it whether that explanation is valid or not. Pero dito kasi ang laki ng halagang pinag-uusapan po, no? Tama kayo, hindi siya 1,000 eh. It's 6.7 billion pesos worth of bank transactions. Kung kayo mag-iimbestiga bilang isang anti-corruption crusader as well, no? Ano yung mga titingnan ninyo at paano nyo siya ibabangga doon sa mga SAL and declaration? First, dahil may AMLA, no? Tapos merong siyang report kung saan pumupunta yan mga cash na yan, I will probably I will follow where it came from. Kasi syempre meron yan saan nanggaling at saan ho yan pumunta. No? Then the other thing is I will ask for information about all the asset of the government employee and his spouse. I-check ko against ni-report nila sa SALN kung lumabas ba lahat o hindi. Kung hindi, di may problema pa rin ho sila. So, yun. Dun sa kasi sa level po ng House Committee on Justice, ang i-determine lang nila ay probable cause to impeach the Vice President. Dito sa specific allegation na ito, no? Ilumabas sa 6.7 billion worth of bank transactions, pag ibinangga doon sa mga silent declaration or non-declaration of certain items, do you think na hit yung ano na yon, yung threshold na yon, yung probable cause at least? Because of the significant amount and there's no explanation that was placed forward, actually, for me, kung talagang, kasi sa totoo lang naman, this is really a political exercise naman. The proving of the guilt is really in the Senate. So, maskin ano naman gawin yata ho ni VP Sara, kung may boto na ho yung mga gustong mag-impeach, wala naman ho talaga siyang magagawa. No? So, doon na ho siya sa Senado magdidepensa sa sarili niya. Doon ho, dapat ilabas yung lahat na ebidensya. Tapos then VP Sara will have to present her own evidence. Then I think that's a proper venue. I believe that the Congress is not really the venue for presenting all these evidences. So you just need a certain threshold, and after that, you put it to vote. Pero I mean yung as far as the committee is concerned, sa tingin nyo, yung determination ng probable cause, given the 6.7 billion worth of transactions, do you think at least na-meet yung threshold na yan? Without any explanation from VP Sara, I think it's already enough. No? What is required is only probable cause naman. Finally, Commissioner, no? Ito kasi curious ako, doon sa nilabas ng AMLAC, doon sa pagdinig last week. Naisip ko, kung na-monitor nyo pala yan, may mga red flags kayo nakita over the years, anong ginawa nila? I think that's a valid question, di ba? I think that has been at the back of my mind ever since the flood control scandal came up. Diba? Because you have rules, no? You cannot have transaction more than 500,000, otherwise you have to report it to the AMLA, no? And AMLA and all the banks have those reports submitted. After submitting all these report, ano ba ginagawa ng AMLA, di ba? Dapat noon, if they were on their toes, hindi naman dapat lumaki yung corruption, di ba? Kasi makikita na nila bakit ganyan kalaki ang lumalabas at lumilipat. No? Tapos secondly, yung pahong land bank, which is a government bank, diba? Dapat sila rin, I would think that there's a extra duty for people in government, diba? Kasi may mga rules na applicable to government officials that are not applicable to ordinary people. No? So, to me, I don't know whether there's something wrong with the laws that created and at how AMLA operated, because it seems like
all of these things should have been flagged earlier. Diba? And something should have been done. Kung wala kang magawa, di ba, dapat meron, siguro dapat ni-report mo na sa ombudsman, bakit ba itong mga ito, di ba?